Ang SPC Island Power Corporation, SIPC, isang subsidiary ng nakalista na firm na SPC Power Corporation, ay nakipagtulungan sa dalawang kumpanya ng Chino upang makabuo ng mga proyekto ng Battery Storage System, BESS, sa Iloilo at Bohol na may pinagsamang kapasidad na 160 MWh. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang pagsisiwalat noong Martes, sinabi ng SPC Power na nilagdaan ng SIPC ang isang kasunduan sa supply sa Beijing Hyperstrong Technology Company Limited. Ang proyekto ng Iloilo, na may kapasidad na 100 MWh, ay matatagpuan sa Dingle, habang ang pasilidad ng 60 MWh ay itatayo sa Tagbilaran City, Bohol, parehong nakatarget upang simulan ang komersyal na operasyon sa kalagitnaan ng 2026. Sinabi ng SIPC Executive Vice President na si James N. Villarreal na ang mga proyekto ay bahagi ng mga pagsisikap ng kumpanya na mapalawak sa pag-iimbak ng enerhiya at suportahan ang nababagong pag-unlad ng enerhiya sa Visayas Grid. Ang mga proyektong ito ay binibigyang diin ng aming pangako na suportahan ang nababago na pag-unlad ng energy ng bansa na may sapat na kapasidad ng imbakan ng energy para sa katatagan ng grid, sabi ni Villarreal. Ang mga sistema ng imbakan ng energy ng baterya ay ginagamit upang mag-imbak ng kuryente mula sa grid at ilabas ito kung kinakailangan, pagtulong sa supply ng balanse at demand at pagbutihin ang pagiging maaasahan ng grid. Ang Hyperstrong, na itinatag noong 2011, ay isang China-based energy storage systems integrator na may higit sa 300 mga proyekto at 40 gigawatt-hour na mga pag-deploy sa buong mundo. Ang China Communications Services, isang subsidiary ng China Telecom, ay nagpapatakbo sa Pilipinas mula noong 2019 at nagbibigay ng mga serbisyo sa suporta sa inhinyero at infrastruktura. Ang SIPC ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 146.5 MW Panay Diesel Power Plant sa Dingle, ang 22 MW Bohol Diesel Power Plant, at ang planta ng Olango Diesel Power sa Lapu-Lapu City. Ang parent firm nito, ang SPC Power, ay nagsabi na plano nitong makakuha at bumuo ng mga bagong proyekto upang maihatid ang 500 MW ng karagdagang kapasidad sa pamamagitan ng 2029. Pangunahing nakikibahagi ang kumpanya sa pag-unlad, operasyon, at rehabilitasyon ng power generation plants at mga kaugnay na pasilidad. Samantala, ang German air mobility firm na Lelium ay nag-iisip na itatag sa Pilipinas ang kauna-unahang network ng operasyon ng Southeast Asia para sa all-electric vertical takeoff and landing, eVTOL, jet nito. Ang Lelium at ang Local Aviation Services Company na PhilJets ay pipirma ng Memorandum of Understanding, MOU, sa Singapore Airshow para sa isang strategic collaboration para dalhin ang eVTOL, o ang flying cars, sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN. Sabi ni Lelium Chief Commercial Officer Sebastian Borrell, ang aming strategic partnership sa PhilJets ay magpapalawak pa ng aming footprint sa Asia, na magdadala ng Lilium Jet sa Southeast Asia. Ang Pilipinas ay angkop na angkop para sa mga eVTOL upang epektibong i-konekta ang libu-libong isla sa pamamagitan ng sustainable at high-speed air mobility. Idinagdag ni Borrell na target ng Lelium na dalhin ang mga flying cars sa Cambodia sa ilalim ng MOU. Nagbabalak ang PhilJets na bumili ng paunang 10 Lelium jet. Ipinagmamalaki ng aming team na makipagtulungan sa Lelium sa misyon na baguhin ang mobility ng Pilipinas sa mga eVTOL, sa lumalagong ekonomiya, geografiya at mahalagang industriya ng turismo. Ang Pilipinas ay isang mahusay na tugma sa mga kakayahan ng Lelium Jet, sabi ni PhilJets Chairman Thierry T.
Dagdag ni T na ang inisyatiba na ito upang magdala ng mga eVTOL sa bansa ay naglalayong bawasan ang carbon footprint nito kahit nasa lumalaking negosyo nito. Aniya, ang pagbabago sa aviation ay nakakakuha ng traksyon sa mga regulator, urban planner at mga lider ng industriya ng mga pandaigdigang ekonomiya, pagbibigay ng mahusay na koneksyon sa mga customer habang ang pagbabawas ng carbon emissions ay isang pangunahing focus para sa mga air transport operator tulad ng PhilJets. Bukod sa paggawa ng Pilipinas bilang takeoff point ng Lelium sa Southeast Asia para sa mga eVTOL, magtutulungan ang mga kumpanya sa pagbuo ng isang serbisyo sa hinaharap, kabilang ang magkasanib na kahulugan ng mga ruta, mga pares ng lungsod, at demand ng pasahero para sa on-demand na serbisyo ng eVTOL sa region. Tutukuyin din nila ang mga potensyal na site, kinakailangan, at kasosyo para sa infrastruktura ng landing, kabilang ang pagkakakilanlan ng mga kasosyo sa vertiport sa rehiyon, pagbabahagi ng mga detalye ng vertiport, at pag-access sa umiiral ng network ng Lelium ng mga nagbibigay ng pagsingil ng hardware. Pilipinas ay nakikilahok sa 2024 Singapore Air Show mula ika-20 ng Pebrero hanggang 25 sa Changi Exhibition Center, na nagdedebo ng sarili nitong pavilion sa isa sa mga nangungunang exhibition sa mundo para sa industriya ng aviation, ang European Chamber of Commerce of the Philippines, Asian Business Aviation Association, at Bertha Phil Clark ay nag-sponsor ng Aviation Pavilion ng Pilipinas, na may temang, 1PH Aviation Together We Fly. Nag-trending ang mga flying car o eVTOL mula noong 2022, kaya ang post na ito ng Inquirer USA ay nagbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa kanila. Sinasabi nito na ang acronym ay nangangahulugang Electric Vertical Takeoff and Landing. Hindi tulad ng mga eroplano, hindi nila kailangang bilisan ang isang runway upang makakuha ng sapat na momentum at lumipad. Sa halip ang mga eVTOL ay may mga rotor na nagbubuhat sa kanila sa hangin at nagtutulak sa kanila pasulong na parang isang helicopter. Ang sa eVTOL ay nangangahulugan na ang mga ito ay tumatakbo sa isang decorrienting motor tulad ng mga sasakyan ng Tesla. Dahil dito, ang mga electric flying vehicle ay makakatulong sa Pilipinas na mabawasan ang carbon footprint nito.